Sinampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng PNP-CIDG kaugnay ng pahayag nitong pagpatay sa 15 senador. Hello po, kumusta kayo mga minamahal? Kumusta ang inyong Valentine's Day? Ito, ang family ko. Inuna ko muna, syempre, 3 days din akong nawala. Hindi nakafocus sa social media kasi nag-date muna kami ng family ko. Family first, di ba? Ganun yun. I hope okay lang po kayo at masaya at walang gaanong problema. At kung may sakit man na nanonood, I pray na gumaling na po kayo. At kung may mga pagsubok na pinagdadaanan, I pray na tulungan kayo ni Lord at magpadala ng taong tutulong sa inyo si Lord. Ano po? So today, ang ating topic ay tungkol dito sa pagbibiro daw ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kompleto. Ano po? Dahil sa sinabi niya na tsugi daw niya, no? Hindi ako sanay sa ganun salita. Nag-iingat po kasi tayo sa mga binibitang salita eh. Na wala daw niya sa mundo yung 15 na senador. Sinampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng PNP-CIDG kaugnay ng pahayag nitong pagpatay sa 15 senador. Base sa reklamo sa Department of Justice, maituturing umano yang unlawful utterances at inciting to sedition. Pero giit ng dating tagapagsalita at abogado ni Duterte, biro lang ang pahayag ng dating Pangulo. Dahil sa pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang ikinakampanya ang kanyang senatorial slate, patay natin, makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Naghain kanina ng reklamo ang PNP-CIDG sa Department of Justice laban sa dating Pangulo para sa unlawful utterances and inciting to sedition. Alam nyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Tugon ng dating tagapagsalita at legal counsel ng dating Pangulo, nagbibiro lang ito. Alam nila na si Presidente Duterte ay nagbiro. Dati naman nila alam yun na palabiro siya. Ano ba itong bansa natin? Hindi ka na pwede magbiro. Magbibiro ka lang, papailan ka na ng kaso. Ang tingin din ng kaalyado ni Duterte na si Senador Bato de la Rosa sa umunay banta sa institusyong kanyang kinabibilangan, isang araw biro. Hindi pa nyo kilala si Pangulong Duterte, no? Hanggang ngayon, ganoon pa rin yung magandang statement. Bibigyan nyo ng weight. Klaro naman yun na biro. Kung talagang totoo niya by heart, gusto niya pumatay ng 15 na senators, o bakit niya i-announce? Klaro-klaro na nagpapatawa siya. Biro rin ang basa ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa sinabi ng dating Pangulo, kaya non-issue raw ito. Paniwala naman ni Senador Bong Revilla, bulaklak lang ito ng bibig at ganun daw talaga magsalita ang dating Pangulo. Sabi naman ni Senador Risa Hontiveros, ano daw? Ano pang magiging reaksyon ng mga tao na hirap na nga sa buhay, tapos ang sagot nung isa dyan ay dagdag na karahasan? Talagang ewan ko lang sa kanila. Ba? Lahat sa kanya biro, ano po, hindi katanggap-tanggap yun kasi hindi lahat ay pwedeng gawing biro. Lalo na pagbuhay ng tao ang nakasalalay. Alam naman po natin, di ba, na may mga kaso siya ng extrajudicial killings and batid natin pong lahat na talagang kayang-kaya niyang gawin yon, di ba? Hindi niya dapat binibiro ang ganon. Kung siya kaya ang biruin, yung nanay niya biruin ng hindi maganda at hindi katanggap-tanggap. Di ba? Magre-react siya. Yun nga lang, nung presidente pa siya dati, may nagsabi sa kanya ng hindi maganda na isang reporter, ay agad niyang di ba, aresto. So, hindi biro yung ganong bagay. Sanay kasi siya sa mga birong hindi magaganda no? Hindi siya kasi, yung mga bagay na seryoso ay idinadaan niya sa pagiging, kunyari, joke lang, hindi seryoso. Kasi doon nadala yung mga tao yung mga Pilipino, doon na bulag, doon nadala yung kiliti, nakuha niya yung kiliti. Kasi nga sa mga pabiro niya, not knowing na yung mga pabiro niya is out of line na, and may mga behind ng reason siya to, nagsasabog siya ng pambulag sa tao. So, yung tao na nakikinig na iba, at hindi naman talaga ganong logical yung thinking, inadadalan niya. So, kahit na may mga mali siyang pinagagagawa,
dahil nagpapatawa siya, napapatawa niya yung mga Pilipino, okay lang sa kanila. Pero hindi po ganon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangang magbiro at hindi po sa lahat ng panahon at pagkakataon ay hindi pwedeng lagi na lang katanggap-tanggap ang pagbibiro. May pinaglalagyan po yan at inilalagay sa tamang sitwasyon, and hindi po lahat ng pagbibiro ay dapat babaliwalain lang. Kasi tandaan po natin ang lahat ng biro ay may pinaghuhugutan yan. Laging mayroon yan underlying reason. Di ba? Pag binibiro nyo nga ang isang tao, kasi mayroong namumuong something sa inyong isipan at sa puso nyo. Kaya binibiro nyo yung taong yon. Lalo na kung yung biro nyo ay may patama, di ba? So, ibig sabihin, mayroon kang talagang something na nararamdaman o iniisip tungkol sa isang tao. So, huwag gawing simple lang ang mga biro, lalo na kung buhay ng tao ang nakasalalay. Ano po, ayan, tingnan nyo, tuloy. Kinasuhan siya ng PNP CIDG dahil ito raw ay, inciting to sedition. And yung mga utterances niya is very unlawful. Hindi katanggap-tanggap at hindi na dapat. Diba? Sa kanya ganun lang kadali tsaka sa mga followers niya, mapatawa lang sila, mapangiti, sa mga biro niya. Kaya doon nadala yung mga Pilipino na hanggang ngayon ay sa mga pagbibiro niya ay dalang-dala pa rin. Nakakalimutan na yung tunay na kahulugan ng mga bagay-bagay sa buhay. Nababaliwala na yung mga seryosong bagay at lahat na lang ay ginagawang joke. So, tingnan nyo ang nangyari sa kanya ngayon. Alam kong lulusutan pa rin niya yan, pero dapat gising na po kayo sa katotohanan na yung mga biro niya ay talagang may katotohanan, di ba? So, like father, like daughter na naman ito, di ba? Dahil yung mga pronouncements noon ni Sarah ay katulad din ng mga pronouncement ni Digong. So, di ba? Tapos, lulusutan nila. May mga history sila at aminado sila ng mga ginawa nilang kabalbalan. Ay, nako. Nako talaga, nako. So, ayan, ito po muna tayo sa ngayon kasi may mga inaasikaso pa akong mga importanteng bagay and need ko rin mag-relax kasi parang na-feel ko na lately, na-absorb na ng social media yung time ko and mind ko. So, I need to focus more sa family ko. Pero hindi ako mawawala. Every now and then, nandito pa rin ako. No? Hindi lang ako makapag everyday, pero lagi akong mag-update sa inyo ng mga balita and reaction videos tungkol sa mga balita, syempre. So, mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like, and paki-share na rin po. And comment down your opinion. Free naman po kayo. And sa mga bashers ko, ayan, dahan-dahan sa pagbabash kasi nagagalit din ako. Minsan sumasagot ako. May isa akong basher dyan, no? Kala niya hindi ako marunong magalit. Nagagalit din po ako. Kung si Jesus nga nagagalit, ako pa kaya, no? Pag ako nasusobrahan, syempre, hindi porke vlogger ako, lahat na lang ay titiisin ko. Hindi sa ganun. Si PBBM nga ngayon, di ba? Hindi na nagpipigil. Bumabanat na rin, pumipitik. Kasi nakakapuno na, di ba? So, dahan-dahan kayo, no? Dahan-dahan kayo sa pagbabasa at pakalinis-linis naman yung mga lumalabas sa bibig nyo. Kasi pag kayo ibinalik sa inyo yung mga pinagsasabi nyo, hindi nyo matanggap, di ba? Marunong din po ako magalit. Alam ko napapanood mo na naman ito. Magko-comment ka na naman dyan, no? Dahan-dahanin nyo ako sa pagko-comment nyo kasi kilala ko kayo, hindi kayo makakapagtago sa akin kahit sa akala nyo, hindi ko kayo kilala. Marunong din po ako magalit. Ayan. Pero I forgive you. Pero wag mo nang ulitin sa akin yan kasi talagang pag bumanat ako, tatamaan ka. Ayan. Thank you for watching. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. See you in my next vlog. Thank you.